Malapit na ang Pasko at nag-iisip ka ba kung ano ang pwede mong iregalo? Easy and convenient? Panoorin mo tong video na to. What's up mga idol? Kumusta? Ang topic natin ngayon ay gift card at saka yung Credit Card Act of 2009 na pinasa ng federal law. So ginawang batas para maprotektahan ang mga mamamayan whoever buy this gift card to gift it to someone else. So ito ay may validity ng 5 years from the time it has been purchased. So binili ko ito ngayon or binili ko today, mag-expire ito in 5 years. Binili ko ng $50, yung bibigyan ko nito ay makakakuha ng $50 din. Pero ito ay specific na gagamitin sa tindahan na ito, the Home Depot. So, makakabili ka ng bulaklak, bombilya, washing machine, pako, tornilyo sa tindahan na ito. This one is different. This is Visa. So, ang Visa ay may credit card sila at saka bank company din kasi nag-issue sila ng credit card. At itong $25, meron siyang purchase fee. Bibilhin mo ng may bayad. Binili mo na nga, may bayad pa na $4. So, ang bibigyan mo nito, makakakuha ng $25 pero ang babayaran mo ay $29. Kasi pwede mo itong gamitin sa tindahan o kaya mag-shopping ka, kumain ka sa labas. So, yun ang kagandahan naman nito. So, both of this has a validity of at least 5 years. Pero, there's a catch. Kung hindi mo siya gagamitin within the year, ay ma-charge ka ng inactive fee. Hindi ko alam kung magkano ang inactive fee sa mga ito. So, yung Visa, i-charge ka ng inactive fee. Yung Home Depot, i-charge ka ng inactive fee. Within the year na hindi mo gagamitin yan. So, yun yung caveat o yung disadvantage ng ganito. Ginawang ang batas na hindi mag-expire. Pero, syempre, matalino din ang mga nagbebenta nito. Kaya, ginawa na ng another rules na pag hindi mo to ginamit, ma-charge ka ng inactive fee. Yun lang ang downside nito. Thank you guys for watching. Kung may natutunan ka kahit konti sa video na ito, please like and follow my page.